Naglaro kahapon sa Title Tuesday si Super Grandmaster Wesley So. Aba, nagsisimula na uli siyang mag-training ha. Hindi po madalas maglaro si Wesley dito sa Title Tuesday na lingguhang sinusubaybayan nating malakas ang online tournament na ginaganap po sa chess.com. Sinasalihan nila Nakamura, Magnus Carlsen at iba pang mga mamaw. Aba, nakakatuwa, naglaro si Wesley. 3 games po against Grandmasters. Nalaro niya ang i-analyze natin pero bago yan mga kamatsas, isang ngiti nga, Wes. Ayun, no? Tuwing nakikita po ako ni Wesley na nakatutok ako sa kanya gamit ang cellphone, laging nangiti. Ang cute ng ngiti ni Wesley. Alright, bago natin pasadahan mga kamatyas, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club application. Ito po yon. Congratulations sa mga nakakita ng very silent move. Ayun, no? Queen G3, threatening matchas. Silent lang no? Sabay check pala Check. doon pag nalibre yung H2 square. Sabay check sa back rank. Matchas, di makaangat, may knight. Napakaganda po ng mga puzzles dito. Matitrain ka talaga. Hahaba ang calculation mo, yung imagination mo tatalas, at iba pang mabe-benefit ka dito sa application na to. Mada-download lang po sa Play Store at App Store at ang site nito nasa description below lang ng video na ito. Unahin natin sa kanyang laban against Rachmanov. Super Grandmaster po yan ng Russia na may rating na 2943 sa Blitz online rating dito sa chess.com. Taas Si Wesley ba? 3257. Ayan. At dito po tinirahan siya ng E4. Nag-C6 si Wes. Ayan, bihira ko siyang makita magkarokan defense. Madalas Sicilian si Wesley o kaya E5 Knight F3. Lumihis naman sa main line. Ang main line po dyan yung D4 talaga tapos D5. Yun ang proper karokan. Pero nag-Knight F3 D5, Knight C3, ayun, para depensahan. Bishop G4, agad pinuntahan ni Wes ang Knight para makapag-deliver kagad ng pressure pin. At nag-Bishop E2, sinanggalang ang pin. Nag-Knight F6 na develop with tempo attack sa E4. At in-advance na, Knight FD7 iwas. At saka din E4, ayun, para matibay na yung E5. Nag-E6, okay. Parang improvise mga kamatyas, karo ka na yung bishop na ilabas. Parang improvised French defense din na pag C5 mamaya, walang nakukulong na bishop dito. Knight G5, agad hinamon po ni Rachmanov ng bishop to bishop. Umiwas naman si Wes, ayaw pa niya. Nag-bishop H5 talaga nga naman, tiniret ang pawn F7. At ini-invite talaga si Wes na patirahin ng G6 para siguro ang basa ko dito pag nag-G6, kahit pa paano mabubutas ang dark squares ng king side ni West. Sinalubong talaga. Bishop E2 saka bumalik. Ang pakay lang talaga ma-provoke, magkabutas ang king side. At nag-Bishop E7, threat ang knight. Knight takes F7. Grabacious itong si Rachmanov Mukhang rakista nga Rachmanov. Di Rachman. Kinapture at dito nag G4. Yun. Akala ko isang piyesang buo Pero may katwiran din naman. Pag tira po ng G4, Bishop E4 may F3. Kulong din naman. Mababawi din naman yung piyesang sinacrifice. Pero talagang pinrovoke ni West na itira yung F3 para habulin ng isang pyesa para mabutasan naman ng check. Ayun, ganda ng butas. Nag-King F1 at pumingas na si Wesley. Kesa naman sa siya na lang ang kainan, kinain na niya. Binalik nga pero nakapinga siya ng isang pawn. At nag-C5, ayan na nga po yung improvised French defense center structure para may pressure sa D4. At nag-Bishop H6, ayun, agad namang pinuntahan ng Bishop. Ang gusto ng Bishop ay wag makatago ang King sa magandang square. Safe square kasi sa King to So itong Bishop H6 ay bumabalakid sa pagdikit ng King sa G7. At kinapture na ni West. Ayan. Kung mapapansin nyo po sa evaluation bar, tingnan nyo po yung evaluation bar bumaba Yun Ang pinapatira dito ng computer is Knight C6 para talagang anong gagawin ng puti sa pressure sa D4. Knight C6 talaga ang best move. Pero kinapture ni West, Queen takes D4 at nag G5. Ayan. Dito po kasi mga kamatyas, meron kasing paparating na Queen F4 check. Nakakailang yan. Isa pa, yung Knight takes D5 na tipong pag kinapture, check, delikado, sense danger pagka ganun mga kamatyas. Kaya G5 ni West, walang Queen F4 check at ano man ang mangyari,
Yung king dadalhin sa G6, trap kasi ang bishop sa H6. Parang na-overextend to, no? So anong paraan dito ni Rachmanov na gagawin? Didikitan na ng king yan. Kukulungin na. At dito mga kamatsas, siguro nagulat din si West dito sa tinira ni Rachmanov. Boom! Bishop takes D5. At binigyan po ng brilliant ang tira na yan. Double exclamation point mga kamatsas, ang Lupites. At dito iniwasan lang ni Wesley, hindi niya kinain, tinabihan niya lang ang bishop, pero kitang-kita sa evaluation bar na healthy ang pagkakasacrifice ni Rachmanov. Pero para po sa ating kalinawan mga kamatsas, pag bakinapture ang bishop na yan, ano mangyayari? Susundan pa ng E6 sacrifice. Na hindi pwedeng basta-basta aangat doon, may queen G7, mamamatyas ang king ni Wesley, matyas yan. At dito, kapag nag-king takes E6 naman, queen takes D5 check, pagpalagay natin itakbo natin saan, dito natin itakbo, king F6, may queen F5 check, katakot-takot na palang check yan. King E7, bishop takes D5, bishop takes, susundan pa ng rook E1 dahil ang bishop nalihis na. Tingnan lang po natin sandali mga kamatsas para mahimay natin na kapag tumakbo king D6 may knight B5 check, aray ko lakbay aral. King C6 at matamis na pagkamatsas. Gracious yan. Yung king, grabe. Aray ko. Unlupites. O balik tayo mga kamatsas. Balik po tayo dito sa pagkakabanat pa lang ng bishop takes D5 at nag king G6 dito si West. Pero teka muna. Oo nga, mali rin to eh. Ano tama? Queen B6 ang pinapatira ng computer. Yan naman po ang gusto ng computer dito. Okay po, para po sa inyong kaalaman mga kamatsas, Queen B6. So, King G6, diretso tayo sa ginawa ni Wesley at nag-Bishop takes B7. Ayun, grabe. Sapakan talaga ng mukha. No? Naalala ko yung time ni Tal, no? Ganito yung mga laro ni Tal nung araw eh, Nesmet Dinov, no? Paul Morphy, yung mga sapakan talaga eh, oh. Kinain na yung Bishop, kinain din ng Torre, at nag-Rook F8 check. Ganda ng laban, no? Mauna, ano eh, Rook F4, inatake ang queen, okay, atakado yung pawn, queen D6, so threat sa pawn E6, kinapture na yung pawn, king H3, pastig yung laban. Tuwan-tuwa talaga ako, astig ang laban, ano, pili nyo atakihan, no, at nag-queen E8, grabe naman yan, Wes, unang laban pa lang na inanalyze natin, hot and spicy na. Queen E8, dinipensahan po ang pawn E6. Pinapakain ni Wesley ang rook sa G4. At dito syempre, yun lang mga kamatsas, yun laing. Oo, ang tinira dito rook HF1. Abus! Ano bang time? Ano bang oras na? 1 minute pa naman, haba pa eh. Pagtira dito, boss. Kitang-kita, 'di ba? Walang natira sa puti na evaluation bar. Blunderacious ang rook HF1. Ayun. Dito po mga kamatsas, alam nyo tamang tira. Kainin lang yung sacrifice, nasindak. Nasindak eh. Kasi dito po pagka gumanyan at nag-queen H5 check, king H3, wala namang matchas eh. Unang tingin ko nga matchas eh. May bishop, may sniper, hindi pwede. Naka-bluff si Wesley. Ang lakas makablap ni Wesley doon ha. Wala eh, walang continuation eh. Pag inalis naman ng bishop, saan ilalagay para magkaroon ng tuloy-tuloy? Wala eh. Kahit sa mo ilagay, yung king G2 lang, wala nang kasunod. Ang sakit sa bangs nito. Grabe naman yon. Kainin lang. Na-bluff kay Wesley. Hanip yan. At tinira rook HF1. Ayun. Huling bitaw ni Wesley mga kamatsas. Gusto ko sanang ipapasil sa inyo eh. Sige po ha. Bilang lang ko ng mga 3 segundo. Ispatan nyo. Isang tira lang, resign. 3, 2, 1, 0. Ayun. Grabe, Bishop F2. Brilliant shot by Wesley. Hindi ko alam kung na-flag down dito. Kung na-flag down o nag-resign. Walang solution eh. Walang solution. Ito na coming queen H5 matchas. Grabe naman yung Bishop F2 na yon. Brilliant continuation, brilliant counter attack, no? Walang solution din niyo po mga kamatsas. Ito na paparating. Pagka kinain, check pa rin dito matchas. Walang baba, may bishop. Galing, grabe. Unang laban pa lang, hot and spicy na.
Saklap pala ng pagkatalo ni Rachmanov dito. Pag kinain naman to, may queen h5 check pa rin. Wala palang solution. Walang solution. Ito pa rin talaga, oh. Oh, yung bishop f2 ni West, oh. Grabe. Para ka nakakain ng hot and spicy ramen. Yan, sa mga mahihilig sa ramen dyan. Lalo na maulan dito ngayon sa atin, ano? Oh, pero sa Europe, grabe. 40 plus degrees. Umiinit, nalulusaw yung mga sapatos. Tsinelas, kumakapit sa kalsada. Grabe, mga kamatyas natin sa Europe, ingat po kayo dyan, inom kayo ng tubig, at sana may aircon kayo para lagi kayo nalalamigan at marami kayong electric fan. Okay, next tayo sa kanyang laban. Laro naman niya kay Grandmaster Francesco Sonis. Ayan, ng bansang Italy na mayroong 3056 na online rating. Ang tataas ng online rating nila, no? Sana all talaga. Ako, hirap na hirap ako maka-30. Lagi ako nasisibak, bagsak ulit. Tinirahan si Wesley ng D4. Knight F6, C4, G6. Ayan, ba? Nagiging paborito ni Wesley ngayon ang King's Indian, ha? Pero nag-Benoni siya this time. C5, Benoni po tawag dyan. Nag-advance. B5, hindi na po Benoni. From King's Indian, naging Benoni. Ngayon po ay Benko Gambit. Aba, Wes, hindi bata kalaban natin, ha? Grandmaster pa rin yan. Nag-Bishop G2. Hindi inaccept ang gambit. Nag-D6. O, talagang ino-offer pa rin ang gambit. Knight F3, wala. Deadma ang gambit mo, Wes. Deadma. Kinapture lang yung C4. Knight D2 para kukunin na ang pawn C4. Bishop A6. Ba, nilagkitan ni Wesley. Malagkit. Ayaw niyang ibigay. Aba! O, nga no. Pagka kinain, may queen A4. Check. Tamang gulat. At kinapture nga ni West. Check. Knight BD7, Queen takes C4, nag-Bishop G7. So, Knight C3. So, normal developments, castling. Pero dito, walang lamang na pawn ang puti. Yun nga lang, mga kamatyas. Ano? Kasi yung iba kasi ginagrab yung opportunity na i-take yung gambit. Kung minsan, hindi naman siguradong pag tinake ang gambit, winning na black. Malaki nga challenge ng black pagka inaksip ang gambit eh. Kasi kailangan i-compensate ng black yung one pawn gambit sacrifice. So dito walang lamang na po ng puti. So parang isa't isa lang ang laban eh. Rook B8, okay, para pamigil muna sa development ng bishop, di makaalis dahil may bitin sa pawn B2. Nag-Queen A4, tiniret ang pawn sa A7 at nag-Rook B4, inatake. Queen C2. Nakakatawa. Joker din tong kalaro ni Wesley, hindi rin pala tutuluyang kainin. Inambaan lang eh. Oh. Pero alamin na natin, what if capturing po? Ano bang balak dito? Mag-Queen B6. Talaga palang papapasukin pa rin ni Wesley sa pinaka-nature ng Benko na, ayun, one pawn down ang Benko na naman na to. Yung position ng black, one pawn down, tapos Rook A8, tapos later on magda-Knight C4 para i-compensate positionally, no? Kitang-kita sa evaluation bar, healthy. Slightly better for black. Grabe, lalim din nung nakita ni Wesley. Hindi ko kayang makita yung ganun, mga kamatyas, yung ganun. Parang gusto kong depensahan yung pawn A7 eh. Pero mukhang nag-Queen B8, ayan na nga po, pinagpila-pilahan na. Rook B1, para ma-develop na yung bishop kasi hindi makaalis ang bishop, may kain eh. Queen B7, B3, Rook C8, ako po, bobomba pa sa C4. Lakas ang bitaw ni Wesley, oh. Bishop D2, Queen A6, ano plano? Okay, pressure lang. Pressure. Rook E1. Okay, tamang duda. Kaya dinipensa ng pawn gagad. C4. Ayun na po. Yung Queen B7, Queen A6 ay ilag lang din sa B file. Para pag nag-break ng C4, magkainan man, pwedeng ipangkain tore. Walang tatamaan na Queen sa B7. Ayun. So, nag-Queen D1. Knight C5. Dinagdagan po ng dinagdagan ang bigat sa B3. Knight A4. Hindi kinain, ano? Grabe si Wes. Yun lang, nag-exhibition na. Dito na nilabas ang pagka 2700 level. Sacrifice the Rook! Kinain. Knight takes A4. Pa-quality down dito si Wesley, mga kamatyas, pero grabe, bidang-bida yung sipo. Nakabonamin yan. Magtutuloy-tuloy yan, mga kamatyas, ng walang hilo. Nakabonamin eh. Rook B4, tiniret ang Knight. Bumalik Knight B6. Bishop E3 and nag-Queen takes A2. Nanginain muna doon si Wesley para malinis na yung daraanan ng pawn mamaya, pati itong isang pawn pa.
Bishop D4 at nag C3. Ayan na nga po, pass pawn must be push. Sabi nga sa principle. At nag Queen B3, naghamon ng Queen to Queen. Queen D2 lang. Umiwas, tiniret ang tore. Rook D1, kinain yung pawn. Ay, hindi rin pala makain to, no? Gusto kong kainin, kaso may kain pala, mahihiwalay pala yung tore. Hindi makain yun, no? Kakainan lang, sacrifice, ano? Bishop F1 muna ang ginawa, pero nag-Queen H5, likot ng Queen ni Wesley. Takbo rito, takbo doon. Hindi pa rin pumakain talaga. Kasi anytime may kain, hihiwalay ang Queen sa pagkakadepensa sa tore. Kinain na lang yung knight. Takes. At nag-Rook H4. Grabacious talaga. Queen E5. Queen E5. Safe naman, ano? Queen takes B6. Nag-C2. Ayun. Bumaba ang evaluation bar ni Wesley. Oo, naging mainit siya sa C2. Pero dapat daw ang tira, mga kamatyas, H5. Ayan, H5 lang daw po ang tira. Pag H5, parang may knight G4 akong nakikita. Oo nga, no? H5 sabay knight G4. Kumbaga kukulungin yung tore sa gilid. Oo. Pero balik tayo sa C2. Rook C1. Queen C3. Aha. Malapit-lapit na. Isang Queen D2 na lang or Queen A3. Nag-Queen B7. Ayun. Dito po nag-blunderatious na si Sonis. Ayan. Queen B7 blunderatious. Dapat daw dito tira ay Queen A6. Dito raw pala ang tira. So ano kaibahan ng Queen B7? Bakit blunderatious yan? Hindi ko pa ganong makita. Nag-H5 lang. Good move by Wesley, mga kamatyas. Good move. So bitin to, no? Pwede bang kainin to? Pero ni Rook A4 muna. Kasi matitirahan dito nga naman, Knight G4, yung tore makukulong. Tinakas kagad dito ni Sonis at nag-Knight G4 na. Nako, wrong timing ni Wesley na naman. Bumaba na naman ang evaluation bar pero mataas sa sana oh. Ang tira po ay, nako, oo nga, Bishop H6. Oo nga, tusok na tusok. Oo, pagka nag-F4 di pwede, may Queen E3 check eh. Tama ba? Bitin din yun. Pero okay lang. Halimbawa, mag-King G2, Rook C3. Iwas muna yung tore. Sunod-sunod na yan, mga kamatyas, etc. Oo, sunod-sunod na yan. Balik tayo dito sa Knight G4 na ginawa ni Wes. Ito, threat dyan, may mga ganun eh. Rook A2, tineret ang pawn. Nag-Rook C7 muna, threat ang queen. Check muna, angat. Pinapakain, Kinain nga, mga kamatyas. Lumabas pa, nag-queen sacrifice pa si Wesley. Na queenless, pero very dangerous na rin kasi po yung atake sa F2 sa second rank. Kaya kahit na ito ay queen up or queenless si Wesley, ini-equalize lang. Lamang pa ng konti sa evaluation bar si Wesley. Queen A7, threat ang pawn sa E7, Rook takes F2. Talagang wala na. Bishop H3. Ayun, Bishop H3. The final blunderatious. Ay, nakita pa rin ni Wesley. Grabe, lakas. Rook D2. The idea is to play Bishop D4. Hindi lang po yan basta threat sa D5. May Bishop D4. Naku po, very dangerous. Nag-Queen A3. May tanong ako dito, mga kamatyas. Ewan ko kung tanong nyo rin, Bakit ayaw kainin yung pawn sa E7? Bishop D4, check. Obligado dito. Ay, matyas. Okay na. Matyas. Ayun, matyas. Saklap, sakit. May ganun. Balik tayo sa Queen A3. Bishop D4, check pa rin, ganoon. Okay, para ito kahit papaano, cover yung F3. Walang ganun. Take sabay knight F3. Walang ganun, pero dito naman dumaan sa kabila. King E1, and, grabe, ginanon na lang. Sinimplihan na lang pala. Nga, di ko nakita yun, Takes. Bush. Resign po dito si Grandmaster Sonis ng Italy. Galing, Ang gaganda ng laro ni Wesley. At itong huling laban niya, mga kamatyas, i-analyze natin. Black na naman si Wesley. Ayan, laro naman niya kay Grandmaster Steven Zerk na may rating na 3057. Taas ng online rating. Ba't ba puro 30 sila? Parang ganun kadali lang. Sana all. Ang ginawa E4 at nag-C5 na si Wes. Ayun, kala ko magkakaro ka na naman eh. Knight F3, E6, C3, delayed Sicilian alapin ang ginamit. Knight F6, threat ang pawn, nag-E5 push, Knight D5, G3,
Kakaiba to ah. Kakaiba yung G3 ah. Bihira lang gamitin yan ah. D6, kinapture ang D6, bishop takes, bishop G2, castling, at nag-knight C6. Okay, so develop lang. Nag-D4, syempre. Kailangan i-build ang center, principal, kinapture, knight takes D4. Dito po kasi kung po nang ipangka-capture mga kamatsas, isolated eh. So, pwede naman. Yung nga lang, dapat ma-injure ng white yung may isolated siya kasi atakihin talaga yun eh. Kaya gusto ditong pangalagaan ni GM Zerk yung kanyang pawn structure, kaya knight ang pinakain. Nag-bishop D7 lang si West. Simple lang, pagka kinain, bishop takes. Nag-C4. Okay, inatake ang knight. Knight B6. Okay, kung counter attack. Kinapture na ang knight. Bishop takes. Takes. At nag-queen E2. Okay, pinaka-depensa. Bishop C5. Okay, para may pressure. B3 lang. Para i-develop ang bishop. At nag-bishop D4. Agad tinusok ni West. Sinangga ng bishop. Kinain, kain, at nag-C5. Okay, syempre, para to control the center, knight C3 at nag-rook B8. Ayan. So dito po, pagdating po sa evaluation, kitang-kita slightly better for white. Bakit? May 3 pawn island si West eh. Pangit pa rin po pagdating sa pawn structure ang ganyang usapan. Okay, and rook B8 idea, may knight takes C4 na paparating. Ayun no. Kaya nag-queen E2, umilag sa B file, queen E7, knight D5. Talaga grabe ah. Ayaw siyang tigilan ha. Queen B7. Oo nga naman. Hindi naman pala force kainin. Hindi po pwedeng capturein ha kasi nakapin. Kung knight takes naman, pawn takes. So mape-pressure lang yung E6. Kaya hindi naman pwersadong kainin. Umiwas lang. So tama nga naman. At nag-knight F4, obligadong umalis. Ngayon po kung kakainin naman ito, aayos ang pawn islands ni West. So tagdalawa na lang. Okay na. Equalize na. Tinan nyo evaluation bar. Pumantay na. Ang factor lang naman kaya slightly better ang white kasi yung pawn structure kasi 3 pawn islands kay West. Nag-knight F4 at nag-rook D8. Rook FD1. Knight D7. Ayan. West, ba't ka dyan tumira? Ito na. Para malagay ko sa mas magandang square. Patay kasi yung knight dito sa kabila eh. Pag knight F6, may queen E4 pantira. Ayun mga kamatsas. Oo nga, no? Knight F6, may queen E4 pantira, queen to queen para ma-endgame na kagad. Nag-rook D6. Ayan na po. Ang plano ay pagbabateryahin ang rook sa D file para malakas. Knight F6 na. Baterya. Kinain-kain. At nag-H6 pasingaw muna. Ayan, tama. Gusto ko itong tirang to. Kasi baka mamaya magkaratrata ng atake sa ilalim, walang pasingaw, ba delikado yan. May background weakness kung tawagin. Queen E5. Ayan, tiniret ang pawn C5. Rook C8. Tiyaga mo ng depensa. Rook D3. A5. Ayun, mag-A4. Babasag na. Ang alam ko po dito mga kamatsas, 5 minutes pero wala ng increment eh. Kaya medyo madugo ang blitz dito sa Title Tuesday ngayon. 5 minutes pero walang increment. Tinaasa ng, dati kasi 3+1 yan eh. May 1 second increment per move. Ngayon, tinanggal na. Wala na. Play to finish. Kaya kailangan matuling ka dito. Ayan, nag-E4. Ayun, no, tinan nyo, hindi nanganganak yung oras, no, puro pabawas. Knight G4, threat ang queen. Queen E2, tineret ang knight. Bumalik ulit. Nangulit lang si West. Nag-H4. Queen C7. Queen E3. Okay. Para pag nag-rook D8, hindi pwede. Kain-kain, mabibitin po yung pawn C5. Nag-rook B8. Okay. Ispat-ispat lang sa mga weaknesses. Queen E1. Galing din mag-control ni Zerx, no? Rook D8, ayun, dahil lumihis na nga po, so hinamo na. Queen E3 ulit at nakipag-exchange na. Naku, paano yan? Ayun, buti na lang may depensa. Nag-H5, Queen D6, King F1, King F8, King E2, King E7. Ano, draw? Walang tablahan, laban, no? Ganda. Nag-Queen B6 threat ang pawn sa B3 at nag-Knight F4 para may depensa. Knight E5 threat ang Queen. Queen C3 at nag-Knight C6. Yun lang mga kamatsas. Dito nagbitaw ng medyo magandang karga si Wesley na may Knight D4 check na paparating. Pero kinapture na po ni Zerk. Kasi meron ako nakikita talo ng Knight dito parang mauuna si Zerk makabulabog ng atake. Knight D4 checking F1. Ang layo ng King oh. Samantalang ang King ni West napakalapit sa Queen.
Kinapture na yon. Check. Ayan na nga. King D6 takbo. Check. King C6 takbo. Ow! Ayun po, kitang-kita. Ubus si Wesley. Knight E5 check. King B7. Nag-Queen E7 check. Ayun lang. Ang correct play po ay Queen takes F7. At halimbawa, kung mag-King A6, mayroong Queen C7. Maninimot ng pawns eh. Oo, yung King kasi safe eh. Safe yan. Isang check lang yan. Walang kasunod. Angat walang kasunod eh. Ayun. So dito talagang winning na, no? Yung nga lang, ewan ko ba't tinira. Queen E7 check. King A8. Kinapture. Ayun pa. Ayun pa, naka-equalize na uli kaagad. Hindi muna nilaro-laro ng check sa ilalim, ano? Kung sa akin yun, parang pauulan ng kumuna ng check eh. Hanggang sa magsawa ako eh. Kinainan kaagad dito eh. Queen B1 check at umangat. Queen E4 check. Nakagulo tuloy si Wes, ano? Queen E2 check. King G1. Aw! Grabe, nag-blunderacious pa nga. Sige po mga kamatyas. Find the excellent move na panghatol sa blunderacious na ginawa ng King ni Zerk. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin mga kamatyas. Start. Ganda ng ginawa, oh. Nabulaga si Zerks. Di siya makapaniwala. Ayun. Congrats po sa nakakita. Boom! Takes. Akala ko kinain. Kasi may pag kinain may check eh. Kain sabay double. So talo na puti doon, ano? May double. Pero chumik na lang para makapanggulo. Oh. Medyo practical approach nga yan. Kinapture yon para makagulo-gulo. Kinapture ang G3 check. King H1. May mga check-check pa ba? May mga gulo-gulo pa ba? Parang, ba't ayaw ni Wesley nito, no? Parang feeling ko Knight F3 wala na eh. Wala namang stalemate eh. Kasi meron pa namang pawn move eh. Pero nilaro muna ni Wes. Pinasarap muna. Ayun. Inubos muna. Pag gano'n, nag-resign na. Ayun. Grabe, mga laro ni Wes. Ang saya, no? Dito po mga kamatyas, ito po ang kanilang final standing. Sige po, ipakita ko na po sa inyo. Bago ko ipakita, ay alisin ko muna ang mga larawan para makita nyo po yung kabuuan ng naging resulta. Paki-subscribe naman mga kamatyas. Maraming salamat po. Marami pang nanonood, di pa nakasubscribe. Baka nawaglit lang. Pakilang po. Salamat. Ang nag-champion po ay si Jose Martinez Alcantara. Yung dumayo po sa Hong Kong. Naglaro yan sa Hong Kong eh. Ka-teammate nila Alireza Firusia, kung di ako nagkakamali. O ni Niman. Hindi ko na matandaan eh. Ayan. Tapos second si Fabiano Caruana, Levon Aronian ang third place. Mas lumaki na po premyo ng Title Tuesday ngayon eh. Nakamura pang 8 lang oh. Duda pang number 7, Erigaisi pang number 6. Sarana, yan, nakapicturan din po natin. Pinopost po natin sa Facebook Kamatyas yung atin pong mga nakukuha ng larawan ng mga super mamaw. Ayan po, no? At okay, pang ilan si Wesley? Ayun, pang number 20 lang. Kasi meron po siyang isang talo at 3 tabla. Talo siya sa FIDE Master na taga Spain. Ganun talaga eh. Wala, blitz to eh. Pero itong si Jose Martinez, matibay talaga to. Talagang warrior sa online po talaga yan, si Jose Martinez Alcantara. Pagdating po sa online, mamaw yan. At baka iniisip nyo, coach, kasi may mga daya yan, online yan eh. Ay, ngayon po, hindi na gaano. Grabe, may camera po yan ha. Bawat naglalaro ngayon sa Title Tuesday, required na nakabukas ang camera. Meron po silang ganung setup. Kasi sinubukan ko na nakaraan eh. Tinesting ko na paano ba mag-register dito kasi bago yung format and system eh. Pinabubuksan yung camera? Sabi ko, ganun pala. Pero hindi ko naman, inalam ko lang. Pinabubuksan ng camera para kita ka, pati yung sound ng screen mo, sound ng environment mo, dinig nila. So, medyo mahirap na po ngayon na makapandaya kung merong mga gustong mandaya sa online Title Tuesday. Maraming salamat po mga kamatyas. Yan po, no? At alam ko naman na palagi kayo nakasubaybay din kay Wesley, katulad ko, na antay tayo ng mga malakasan pang tournament sa paparating. At mamaya na po ang start ng Super Bet Rapid and Blitz sa Croatia yata yon. Wala si Magnus, wala rin si Wesley, mga kamadyas, hindi na invite. Pero nandun sila World Champion Gukesh, at nandun na naman sila Pragnananda. Grabe, no? Konti lang pahinga nila. After ng Hong Kong, ilang sandali lang, hataw na naman, sa Croatia na naman. Parang buwan-buwan yata, wala na silang pahinga, no? Pero big time kasi lagi silang kumikita. Kung buwan-buwan pasok ng pasok ang pera sa kanila, ang lalaki pa.
Eh kasi big time yung tournament nila, natataas ang rating nila eh. No? Sana all. Maraming salamat po mga kamadyas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.